Paano kung sabihin ko sa inyo na ang sikreto para magkaroon ng perpekto, malutong na repolyo na tatagal sa buong taglamig ay hindi nakasalalay sa pagtatanim sa tagsibol, kundi sa pag-aalaga nito sa taglagas. Tama, Setyembre ang siyang nagtatakda kung ang inyong repolyo ay magiging siksik at matibay na parang kamao o maluwag at walang lasa. Ngayon, pag-uusapan natin ang tinatawag na reyna ng Setyembre, ang late cabbage o repolyong pang-imbak. Ibubunyag ko ang lahat ng sikreto sa pag-aalaga at pagprotekta na magpapalit sa inyong simpleng gulay upang maging isang tunay na obra maestra ng paghahardin. Ang late cabbage ay hindi lang basta gulay. Ito ang inyong estratehikong supply ng bitamina para sa mga buwan ng taglamig. Hindi tulad ng mga maagang ani, ito ay sadyang ginawa para sa matagalang pag-iimbak. Ang misyon nito ay bigyan kayo ng kasiyahan sa mga malinamnam na salad at masasarap na putahe, lalo na kapag malamig na ang panahon o may nyebe na sa labas. At para magampanan nito ang misyon nito ng buong buo, kailangan nito ang ating espesyal na pag-aalaga ngayong Setyembre. Halika't alamin natin kung ano ang kailangan ng ating repolyo, lalo na sa panahon ng taglagas. Sisimulan natin sa pinakamahalagang aspeto, ang pagtutubig. Tuwing tag-init, nakasanayan na nating saganaan sa tubig ang ating repolyo. At tama naman yon. Mabilis itong lumaki, nagdadagdag ng dahon, at kailangan nito ang sapat na tubig para mabuhay. Pero pagdating ng Setyembre, malaki na ang pagbabago sa sitwasyon. Bumabagal na ang pagtubo ng mga dahon. Ang lahat ng lakas ng halaman ay napupunta na sa loob para bumuo ng siksik at matibay na ulo ng repolyo. Dito, ang sobrang tubig na dating kaibigan ay nagiging malaking problema. Isipin mo, ang ugat ng repolyo ay laging nasa basang-basa at malamig na lupa. Nagsisimula silang manikip, humihina, at nagiging madaling kapitan ng pagkabulok at sakit na dulot ng fungi. Ang isa sa pinakamasamang pwedeng mangyari dahil sa sobrang pagtutubig ay ang pagputok ng ulo ng repolyo. Nakakita na ba kayo ng mga ganoong repolyo na pumutok at hindi maganda tingnan? Sa 9 sa 10 kaso, ang may sala ay ang labis na tubig. Kaya tandaan ang pangunahing patakaran ngayong Setyembre. Mas mainam na kulang sa tubig kaysa sobra. Diligan ng repolyo mga 1 beses kada sinyo 10 araw. Pero mahalagang isaalang-alang ang lagay ng panahon. Pag diligan, laging suriin ang lupa. Kung ang lupa ay tuyo sa lalim ng 1 daliri, oras na para diligan. Kung basa pa, huwag kang mag-atubiling ipagpaliban ang pagdidilig ng ilang araw pa. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga nagtatanim, ang tinatawag kong ilusyon ng repolyo. Maraming hardinero, lalo na kapag papalapit nawa ang anihan, ang patuloy na naghahabol sa laki. Matibay ang kanilang paniniwala na mas maraming tubig, mas lalaki ang ulo ng repolyo. Tinitignan nila ang mga tanim ng kapitbahay, nagpapatalbugan kung sino ang makakapagpatubo ng repolyong kasing laki ng pakwan. Pero teka lang, huminto tayo at mag-isip. Ang kailangan ba natin ay pang-exhibit na pinakamalaki o dekalidad na gulay na tatagal sa imbakan? Kapag sobra ang diligan sa repolyo, hindi ito nagiging siksik. Sa halip, nagiging maluwag at matubig. Ang mga dahon sa loob ng ganoong ulo ng repolyo ay hindi magkadikit. Mukha itong malaki, pero sa totoo lang, ito ay maluwag at walang laman sa loob. Ang ganoong higante ang unang mabulok kapag inimbak. Ang sobrang tubig na nakulong sa loob nito ay lumilikha ng perpektong kondisyon para dumami ang bakterya at amag. Ang ating layunin ngayon ay hindi lang ang magpatubo ng malaki, kundi ng siksik, mabigat, at halos tumutunog sa tigas at pagiging buo.
Hayaan mong maging katamtaman lang ang laki nito. Basta siksik at buo, parang isang kamao. Ang ganitong klase ng matibay na repolyo ang tatagal hanggang sa susunod na mga buwan. Pananatilihin ang lasa at pagiging malutong. Kaya palitan natin ang ating prioridad. Hindi ang laki, kundi ang kalidad at pagiging siksik. Ngayon, pag-usapan naman natin ang lupa. Ang pagbubungkal ng lupa sa paligid ng mga ulo ng repolyo tuwing Setyembre ay hindi lang basta luho ng isang masinop, kundi isang mahalagang gawain na direktang nakakaapekto sa kalusugan ng kanilang mga ugat. Pagkatapos ng pagdidilig at pag-uulan sa taglagas, madalas humuhubog ang matigas na lupa sa ibabaw. Ang matigas na lupa na ito ang humaharang sa oxygen na kailangan ng mga ugat. Kung walang sapat na hangin, humihina ang root system, nahihirapang sumipsip ng nutrients, at nagiging madaling biktima ng mga sakit na kinatatakutan nating bulok. Kapag kinuha mo ang iyong asarol o pangbungkal, hindi lang basta binubungkal mo ang lupa. Sa literal na salita, binibigyan mo ang repolyo ng pagkakataong huminga ng malalim. Bukod pa rito, mas madaling sumisipsip ng bihirang tubig ulan sa taglagas ang maluwag na lupa. Pinipigilan itong mamuo sa paligid ng tangkay at maging sanhi ng sakit. Mayroon pang dagdag na benepisyo. Kasabay nito, nalilinis mo ang maliliit na damo na patuloy na nagnanakaw ng mahahalagang nutrisyon mula sa ating reyna ng hardin. Ang mahalaga, huwag kang maging labis. Bungkalin ng mababaw lang, mga 3 sa 1 sentimetro upang hindi masira ang mga ugat sa ibabaw na napakahalaga sa panahong ito. Ang simpleng gawaing ito ang susi sa malulusog na ugat at bilang resulta sa masaganang ani, paano naman ang pagpapataba. Dito, mga kahardin, madalas nagkakamali ang marami sa atin. Noong tag-init, aktibo nating pinapakain ang repolyo ng nitrogen para lumaki at maging malago ang mga dahon nito. At tama lang yon. Ngunit pagdating ng Setyembre, ang nitrogen ay parang lason na. Mahigpit na ipinagbabawal na bigyan ng repolyo ng organikong pataba tulad ng dumi ng baka o manok o kaya ay mineral na pataba tulad ng urea o ammonium nitrate. Ano ba ang ginagawa ng nitrogen? Pinapabilis nito ang pagdami ng berdeng bahagi ng halaman. At kung noong tag-init ay nakakatulong ito sa atin, ngayon ay hahantong ito sa kapahamakan. Sa halip na bumilog at lumapot ang ulo ng repolyo at maghanda sa taglamig, magsisimula itong lumuwag sa loob. Magiging puno ng tubig at malambot ang mga dahon. Ang ganitong uri ng repolyo ay magiging perpektong buffet para sa mga suso at uod, at ito ay ganap na hindi angkop para sa pag-imbak. Bukod pa rito, ang labis na nitrogen sa Setyembre ay nagpapahina sa resistensya ng halaman, kaya ito'y nagiging mas madaling kapitan ng sakit sa fungal. Tandaan, pagdating ng taglagas, tuluyan nating aalisin ang nitrogen sa diet ng ating repolyo para itong pag-aalis ng matatamis sa menu ng isang atleta bago ang kompetisyon. Ngayon, kailangan nito ng ibang-iba ng diet. Suriin nating mabuti itong tinatawag na bitag ng nitrogen. Isipin ninyo ang isang halaman bilang isang construction site. Ang nitrogen ay parang mga manggagawa na nagtatayo ng mga pader, ang pagpapalaki ng mga dahon at tangkay. Noong tag-araw, marami tayong kailangan ng manggagawang ito para makabuo ng malaki at matibay na balangkas o katawan ng ating halaman. Ngunit pagdating ng Setyembre, dapat nang lumipat ang konstruksyon sa bagong yugto, ang interior finishing o ang pagpapalaman at pagpapasiksik ng loob. Kailangan natin na ang ulo ng halaman ay maging siksik, mag-ipon ng asukal at bitamina at maghanda para sa mahabang imbakan. Kung patuloy nating bibigyan ng nitrogen o yung mga manggagawang tagapagtayo
Ang halaman, dahil hindi nila alam ang gagawin, magtatayo sila ng mga bagong mahihinang dibisyon na magpapahina sa buong istruktura. Malilito ang halaman. Imbis na ituon ang lahat ng lakas sa paghinog, gagamitin nito ang mga ito sa walang saysay na pagpapalaki ng mga bagong malambot at hindi siksik na dahon. Bilang resulta, makakakuha tayo ng ulo ng halaman na maganda tingnan sa labas, ngunit ganap na walang laman sa loob. At higit sa lahat, nakapag-ipon pa ng nitrates. Ito ay direktang bunga ng hindi napapanahong pagpapakain ng pataba. Tandaan, ang patabang nakatulong noong tag-araw, pagdating ng Setyembre, ay maaaring maging pinakamalaking kalaban mo at sirain ang buong ani. Dahil natapos na natin ang usapin tungkol sa nitrogen, ngayon naman ay tuklasin natin kung anong menu ng nutrients ang kailangan ng ating repolyo. Sa puntong ito, dalawang mahalagang elemento ang magiging matalik nitong kaibigan, ang phosphorus at potassium. Hindi lang sila basta pampataba, kundi mga tunay na tagapagsanay na naghahanda sa ating reyna ng gulay para sa matinding lamig ng taglamig. Ang phosphorus ang magpapatibay at magpapalusog sa sistema ng ugat nito. Dahil ang matibay na ugat ang susi upang masipsip ng halaman ang lahat ng mahahalagang sustansya mula sa lupa. Samantala, ang potassium naman ang tagabuo ng panangga o baluti para sa buong ulo ng repolyo. Tinutulungan nito ang mga selula na mag-ipon ng tuyong material at asukal na nagpapatibay, nagpapasiksik at nagpapalutong sa mga dahon. Ang potassium din ang dahilan kung bakit nagiging matibay at tumatagal ang repolyo para maimbak sa mahabang panahon. Kapag nagsama ang phosphorus at potassium, pinapalakas nila ang resistensya ng halaman laban sa sakit at pinoprotektahan ito mula sa pagyelo o matinding lamig. Para sa buwan ng Setyembre, ang pinakamagandang pampataba ay ang potassium monophosphate or potassium sulfate na sinamahan ng superphosphate. Maaari ring gumamit ng abo ng kahoy na sagana sa potassium at iba pang mahahalagang microelements. Ito ang eksaktong kailangan ng repolyo upang maging handa sa pagdating ng malamig na panahon at mapanatili ang kalidad nito sa loob ng maraming buwan. Subukan nating ilarawan ang prosesong ito. Isipin ang mga ugat ng repolyo na naghahanda para sa malamig na panahon. Noong tag-araw, para silang manipis na hibla, sabik na sumisipsip ng tubig para sa paglago ng mga dahon. Ngayon naman, salamat sa phosphorus, nagiging mas makapal, matibay, at mas malalim ang pagbaon nila sa lupa. Parang nag-iipon sila ng lakas para sa hinaharap. Ito ang kanilang pundasyon para malampasan ang lamig. Ngayon naman, tingnan natin ang mismong ulo ng repolyo. Ang potassium, pagpasok sa mga dahon, kumikilos na parang isang bihasang tagabalot. Inaalis nito ang sobrang tubig at sa halip ay isinusuksok sa mga selula ang asukal at iba pang sustansya. Nagiging masiksik ang mga dahon, parang pinagsama-sama. Kaya naman ang repolyo na tama ang pagpapataba ay napakabigat at matigas kapag hinawakan. Hindi lang ito puno ng tubig, puno ito ng puro at pinagsama-samang benepisyo. Ang baluting asukal na ito ay hindi lang nagpapabuti sa lasa ng repolyo, kundi tumutulong din para malampasan nito ang unang lamig, nagsisilbing parang natural na antifreeze. Kaya, ang tamang pagpapataba ay hindi lang pagkain. Ito ay isang buong programa sa paghahanda ng iyong ani para sa matagal at matagumpay na pag-iimbak. Ngunit ang pag-aalaga ay kalahati pa lang ng ating gawain. Pagdating ng Setyembre, isang matinding pagsubok ang haharapin ng ating masasarap na repolyo. At ang unang kalaban, ang pinakamapangahas at pinakamatakaw, ay ang mga uod. Ang mga uod ng puting paru-paro, pati na rin ang mga uod ng armyworm
na lumalabas sa gabi para magpakabusog ay kayang gawing parang salaan ang mga siksik na ulo ng repolyo sa loob lang ng ilang araw. Nagbubutas sila sa loob at iniiwan ang kanilang dumi na nagiging sanhi ng pagkabulok at tuluyang pagkasira ng buong anihan. Sa Setyembre, hindi na magandang gumamit ng matapang na kemikal dahil malapit na nating anihin ang mga ito at ilalagay sa ating hapag-kainan. Kaya't bumaling tayo sa mga napatunayan ng epektibo at ligtas na paraan. Regular na suriin ang mga ulo ng repolyo. Kung may makita kang maliliit na butas sa dahon, yan na ang unang sinyalis ng panganib. Oras na para kumilos bago pa lumalim ang pagpasok ng mga peste sa loob ng repolyo dahil halos imposible na silang abutin doon. Huwag maliitin ang mga maliliit na matakaw na ito. Lalo lang lumalaki ang kanilang gana sa pagkain kapag malamig ang panahon. Kung gayon, paano nga ba natin mapapalayo ang mga peste sa ating mga taniman nang hindi gumagamit ng mga kemikal? Mayroong ilang napakabisang natural na pamamaraan para dito. Una, ang pagbudbud ng pinaghalong pulbos. Maghalo ng pantay na bahagi ng abo ng kahoy at pulbos ng tabako. Sa umaga, habang may hamog pa ang mga dahon, saganaan itong ibudbod sa ibabaw ng mga ulo ng repolyo. Ang maliliit na butil ay didikit sa mga dahon at magdudulot ng mga kondisyong hindi nila matitiis para sa mga uod. Hindi nila gusto ang lasa o amoy ng ganitong panaboy. Pangalawa, maaari tayong gumawa ng pang-spray. Kumuha ng 2 kutsarang mustard powder at 2 kutsarang asin, tunawin sa 10 litro ng tubig, magdagdag ng kaunting likidong sabon para kumapit ito at lubusan itong ispray sa lahat ng panig ng repolyo. Hindi matiis ng mga uod ang ganitong maanghang na sarsa. At ang pangatlo, ang pinakasimpleng paraan kung kaunti lang ang mga peste ay ang paghahanap at pagkuha ng mano-mano. Magsuot ng guwantes at suriin lamang ang mga ulo ng repolyo, alisin ang mga uod. Ang mga pamamaraang ito ay nangangailangan ng regular na paggawa, ngunit ang mga ito ay ganap na ligtas para sa inyo at sa inyong ani. Pero hindi lang naman uod ang kalaban natin. May isa pang kaaway na lumalabas tuwing gabi na iiwan ang makintab at madulas na bakas at malalaking butas sa mga dahon. Siyempre, ang tinutukoy ko ay ang mga kuhol. Ang mga kuhol na ito mahilig sa basang panahon ng taglagas at sa malalambot na dahon ng repolyo. Sa araw, nagtatago sila sa mga liblib na lugar at pagdating ng dilim, lumalabas sila para magpiesta. Lalo na ang gusto nila ay ang mga murang repolyo na nagsisimula palang mamuo. Kaya nilang sirain ang hitsura ng repolyo na pangbenta sa loob lang ng isang gabi. Pwedeng labanan ng mga ito at kailangan talagang labanan sa pamamagitan ng paggawa ng mga harang na hindi nila malalampasan. Ang mahalaga ay maging sistematiko sa paglaban dahil ang mga kuhol ay sadyang matiyaga at mabilis makahanap ng lusutan sa iyong depensa. Huwag nang hintayin na kainin nila ang kalahati ng iyong ani. Sa unang palatandaan ng kanilang presensya, tulad ng kakaibang butas at madulas na bakas, agaran ng kumilos, paano nga ba natin mapipigilan ang mga suso gamit lang ang mga simpleng materyales? Isa sa pinaka-epektibong paraan ay ang paglalagay ng mulch sa paligid ng mga tanim na repolyo, lalo na kung ito ay matulis o tuyo. Ang mga suso kasi ay may napakalambot na tiyan, kaya ayaw na ayaw nilang gumapang sa mga matutulis na ibabaw. Maglagay lang ng bilog na harang sa paligid ng bawat ulo ng repolyo. Pwede mong gamitin ang dinurog na balat ng itlog, maliliit na graba, durog na kabibe, o kahit magaspang na buhangin. Mabisa din ang mga dahon ng pino o pine needles. Ang mga tinik at amoy nito ay nakakapagtaboy sa mga peste. Isa pang epektibong harang
ay ang pagwiwisik ng mustard powder o sili powder sa paligid ng mga tanim. Pwede ka rin maglagay ng mga patibong. Sa gabi, maglatag ng mga lumang tabla, piraso ng yero, o basang basahan malapit sa mga taniman. Magtatago ang mga suso sa ilalim ng mga ito sa maghapon. Kaya pagdating ng umaga, ang kailangan mo na lang gawin ay kolektahin ang animo ng mga peste. Ang mga simpleng ngunit epektibong paraang ito ay makakatulong upang protektahan ang iyong mga repolyo nang hindi na kailangang gumamit ng mga nakakapinsalang kemikal. Bukod sa mga nakikitang kaaway, mayroon din tayong kinakaharap na mga banta na hindi nahahawakan o nakikita, ang mga sakit at ang pangunahing suliranin sa mga repolyong itinatanim sa taglagas ay ang iba't ibang uri ng bulok, lalo na ang kulay abong bulok, gray mold, at puting bulok, white mold. Ang mga sakit na dulot ng fungus na ito ay gustong-gusto ang malamig at mamasamasang panahon na madalas mangyari sa Setyembre. Ang masisikip na taniman, ang mga dahong laging basa, at ang mga damo ay lumilikha ng perpektong kapaligiran para kumalat at dumami ang fungus. Ang sakit ay nagsisimula ng hindi napapansin sa pamamagitan ng maliliit, parang tubig na mantsa sa mga dahon sa ibaba, na kalaunan ay natatakpan ng kulay abong, parang balahibong patong. Ang bulok ay mabilis na kumakalat sa loob ng ulo ng repolyo at pagdating ng anihan, maaari na itong tuluyang mabulok mula sa loob. Kahit pa sa labas ay mukha pa rin itong malusog. Lubhang mahirap labanan ng sakit kapag lumaganap na ito. Kaya ang pangunahin nating gawain ay ang pag-iwas or prebensyon. Kailangan nating alisan ng pagkakataon ang fungus na ito para makapamuhay at makapanira. Ang susi sa paglaban sa mga sakit ng halaman na kapag tatakaman ay hindi sa pag-i-spray kundi sa tamang sirkulasyon ng hangin. Ang fungi na nagiging sanhi ng pagkabulok ay hindi kayang dumami kung saan malakas ang daloy ng hangin at mabilis matuyo ang mga dahon. Kung ang iyong mga tanim na repolyo ay napakasinsin na parang gubat kung saan nagsasalabid at nagpapatong-patong ang mga dahon, ikaw mismo ang lumilikha ng perpektong pugad para sa mga sakit. Sa ganitong kondisyon, nananatiling matagal ang halumigmig, lalo na pagkatapos ng ulan o hamog sa umaga. Ano ang dapat gawin? Simple lang ang sagot. Siguraduhin ang tamang bentilasyon o pagpapahangin. Ang isang simpleng teknik sa pagtatanim na pag-uusapan natin ngayon ay makakapagligtas ng iyong ani ng mas epektibo pa kaysa anumang fungicide. Ito ay ang pagtanggal ng mga dahon sa ilalim sa tamang panahon. Hindi lang nito pinabubuti ang daloy ng hangin, kundi inaalis din nito ang posibleng pinagmula ng sakit dahil ang mga luma at mahihinang dahon ang unang tinatamaan ng fungi. At ang pamamaraang ito ay ang pag-aalis ng mga dilaw, tuyo o mga dahong nasa pinakababa. Ngunit kailangan itong gawin ng tama at may pag-iingat upang hindi masira ang halaman. May ilang hardinero na sumusobra, halos lahat ng panlabas na dahon ay tinatanggal nila. Kaya halos hubad na ang ulo ng repolyo. Iniisip nilang sa ganitong paraan, mas mapupunta ang lahat ng sustansya sa ulo ng repolyo. Isa itong napakalaking pagkakamali. Bawat malusog at berdeng dahon ay parang isang maliit na pabrika na sa pamamagitan ng photosynthesis, lumilikha ng pagkain para sa buong halaman, kasama na ang ulo ng repolyo na lumalaki at bumibigat. Kapag inalis mo ang mga ito, parang binabawasan mo na rin ang lakas ng repolyo. Ang ating layunin ay alisin lamang ang mga dahon na wala ng silbi o nagiging balakid. Ito, una, ay ang mga dahon na dilaw na o nagsisimula ng matuyo. Wala na silang silbi at pabigat na lamang sa halaman. At pangalawa, at ito ang pinakamahalaga,
Tanggalin natin ang mga dahon na nakadikit na sa lupa. Ito mismo ang nagiging daan kapag maulan para makapasok ang impeksyon mula sa lupa papunta sa halaman. Ang tamang paglilinis at pagtatanggal ng dahon ay susi sa kalusugan at kalinisan ng inyong mga taniman. Kaya, kailan nga ba at paano tamang tanggalin ang mga dahon ng repolyo para makinabang ito at hindi ma-stress? Ang pinakamagandang oras para gawin ito ay sa tuyo at maaraw na araw. Ito'y mahalaga para mabilis matuyo ang pinagputulan sa hangin at hindi ito maging pasukan ng anumang impeksyon. Huwag na huwag itong gagawin kapag umuulan. Ang proseso mismo ay napakasimple. Hindi mo kailangang gumamit ng kutsilyo o gunting. Hawakan ang dahon sa pinakaugat nito, malapit sa puno ng repolyo, at hilahin ito pababa ng may kaunting puwersa na parang binabali. Dapat itong bumitaw na may naririnig na snap or bahagyang tunog ng pagkabali. Kung hilahin mo ito patagilid o pataas, maaari mong masira ang puno ng repolyo. Ang tatanggalin lang ay ang mga pinakailalim na dahon. Karaniwan ay 2 o 3 dahon na dumidikit na sa lupa o halatang naninilaw na. Hindi mo kailangang hubaran ang tangkay ng napakataas. Pagkatapos nito, mas mahahanginan at mas mabilis matutuyo ang lupa sa ilalim ng repolyo na makakatulong para mabawasan ang tsansa ng pagkabulok. Ulitin ang prosesong ito kung kinakailangan, mga 1 beses kada linggo o 1.5 linggo habang regular na tinitingnan ang iyong mga tanim. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na siguradong kapana-panabik, ang unang pagdating ng hamog. Maraming naghahalaman ang takot na takot sa mga ito. Pagkarinig pa lang nila ng balita sa panahon na may paglamig sa gabi na aabot sa 0 degree o bahagyang mas mababa pa, nagmamadali silang tatakbo sa kanilang hardin at puputulin ang lahat ng repolyo, kahit pa ang mga hindi pa lubos na hinog. Ang pangamba na masira ang ani ang dahilan ng kanilang pagmamadali. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na para sa mga huling variety ng repolyo, ang magaan na hamog ay hindi kaaway, kundi isang biyaya? Siyempre, hindi natin tinutukoy ang matinding pagyelo na umaabot sa may hanggang 7 degrees Celsius na talagang makakasira sa ulo ng repolyo. Pero ang panandaliang pagbaba ng temperatura hanggang -1, 2 o kahit 3 degrees Celsius ay hindi lang hindi nakakasama sa mga huling variety, kundi nagpapabuti pa sa kanilang kalidad at lasa. Ito ay isang natural na proseso na likas na nakapaloob sa genetika ng mga halaman na ito, at ang ating tungkulin ay hindi pigilan ito, kundi gamitin ito para sa ating kapakinabangan. Huwag madaliin ang pag-ani. Hayaan ang kalikasan na gawin ang kanyang trabaho. Ano nga ba ang nakakagulat na tamis ng repolyo? Ang paliwanag ay simple lang at may lohika. Kapag bumaba ang temperatura sa ibaba ng 0, itinuturing ito ng halaman na isang uri ng stress, senyales na paparating na ang taglamig. Upang protektahan ang mga selula nito mula sa pinsala ng yelo, pinapagana nito ang isang emergency defense mechanism. Sa loob ng mga dahon, nagsisimula ang aktibong proseso ng hydrolysis ng starch. Ang mga komplikadong carbohydrates na dating nakaimbak sa mga dahon at halos walang lasa ay nahahati sa simpleng asukal, glucose at fructose. Pinapataas ng mga asukal na ito ang konsentrasyon ng kates ng selula na siyang nagpapababa ng freezing point nito. Sa madaling salita, gumagawa ang halaman ng sarili nitong natural na antifreeze. At para sa atin naman, bilang mga mamimili, ito ay may pinakakasiya siyang epekto. Ang repolyo na bahagyang nadantayan ng lamig ay nagiging mas matamis, mas makatas, at nawawala ang kapaitan na karaniwan sa ilang uri. Nakukuha nito ang perpekto at masaganang lasa
na lubos na pinahahalagahan sa mga pangtaglamig na paghahanda at sariwang salad. Paano nga ba malalaman kung ganap ng hinog ang repolyo at handa na itong anihin? Kahit pa sabihin nating magandang hintayin ang paglamig ng panahon, mayroon pa ring iba't ibang palatandaan na hindi dapat palampasin. Una, ang pagiging siksik o tigas nito. Lumapit sa repolyo at hawakan ang ulo nito gamit ang dalawang kamay. Kung ito ay matigas, siksik, halos parang bato, at hindi lumulubog sa ilalim ng iyong mga daliri, ito ang pangunahing palatandaan ng pagkahinog. Ang maluwag at malambot na repolyo ay kailangan pa ng kaunting panahon para lumaki. Ikalawa, pansinin ang kulay. Sa hinog na repolyo, ang mga panlabas na dahon nito ay nagkakaroon ng maputi o bahagyang malabughaw na waxy na patong. Ito ay parang isang protektibong patong na nagpapahiwatig na handa na ang halaman para sa pag-iimbak. Ikatlo, tingnan ang pinakababang panlabas na dahon, ang pinakamalaki at pinakamatanda. Kung ito ay nagsisimula ng manilaw-nilaw, isa pa itong senyalis na tapos na ang paglaki ng ulo ng repolyo. Ang pinagsamasamang palatandaang ito at hindi lang ang petsa sa kalendaryo ang magtuturo sa iyo ng perpektong oras para anihin ang iyong mga repolyo. Ngayon, kung sigurado ka ng hinog na ang repolyo, nakayanan na ang unang bahagyang hamog at handa na para itago. Pero bago mo pa man kunin ang kutsilyo, kailangan mo munang magsagawa ng huling pagsusuri. Maingat mong suriin ang ulo ng repolyo sa lahat ng panig. Tiyaking walang anumang palatandaan ng sakit tulad ng maitim na mansa, malapot na likido o mga bakas ng bulok. Tingnan kung walang itlog ng peste o mismong uod na maaaring nagtatago sa mga pilik ng dahon. Ang ganitong uri ng repolyo ay hindi dapat itago dahil maaari nitong mahawa ang iba pang repolyo sa paligid nito. Bahagyang tapikin ang ulo ng repolyo. Ang hinog at siksik na repolyo ay nagbibigay ng matunog at mayaman na tunog. Kung ang tunog ay mapurol, maaaring may mga butas sa loob. Pinakamainam na anihin ang repolyo sa panahon ng tuyong panahon. Gamit ang matalas at mahabang kutsilyo, putulin ang ulo ng repolyo, mag-iwan ng tangkay na 3.4 sentimetro at doon sa pagkapasok panlabas na dahon na hindi gaanong nakakapit. Ang mga dahong ito ay magsisilbing karagdagang proteksyon habang nakaimbak at madali mo lang itong aalisin bago gamitin. Ang huling pagsusuring ito ang iyong garantiya na tanging ang pinakamalusog at pinakamahusay na repolyo lamang ang maiimbak. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pinakanakakagulat. Maraming nagtatanim ng gulay ang nagpapanik sa unang balita pa lang ng lamig or frost at nagmamadaling anihin lahat ng repolyo. Pero, heto ang pinakanakakagulat, ang bahagyang pagyelo or frost, mga hanggang 2 or 3 degrees Celsius, ay hindi pala kalaban, kundi matalik na kaibigan ng huling ani ng repolyo. Bilang tugon sa stress mula sa lamig, ang halaman ay nagsisimulang gawing asukal ang starch o almirol nito. Ito'y parang natural na anti-freeze na nagpoprotekta sa mga selula ng halaman mula sa pinsala. Bilang resulta, ang repolyo ay hindi lang nagiging mas matibay sa lamig, kundi nagiging kapansin-pansin na mas matamis, mas makatas, at mas masarap. Kaya pag nakita ninyo ang frost sa mga dahon, huwag kayong magpapanik kundi magsaya. Ang repolyo ninyo ay nasa rurok na ng lasa. Isa pa na madalas pagmulan ng pagkakamali ay ang pagtrato sa mga dahon sa ibaba. May maling akala na kailangan daw tanggalin halos lahat ng sobrang dahon para ang lahat ng sustansya ay mapunta sa puso ng repolyo. Malaking pagkakamali yan. Ang mga dahon sa ibaba ay parang solar panels at pabrika ng sustansya ng halaman. Ang dapat lang alisin ay ang mga dahon na naninilaw na at nakadikit na sa lupa
na posibleng maging sanhi ng pagbulok. Sa pag-iwan sa malusog at berdeng dahon, pinapayagan ninyo ang puso ng repolyo na lumaki at maging mas siksik hanggang sa huling araw. Kaya ang pag-aalaga sa huling ani ng repolyo sa Setyembre ay hindi isang labanan, kundi isang matalinong pakikipagtulungan sa kalikasan. Tamang pagdidilig, wastong pagbibigay ng potassium-phosphorus na pataba, proteksyon laban sa mga peste, at ang pinakaimportante, huwag matakot sa bahagyang pagyelo. Sa pagsunod sa mga simpleng patakarang ito, masisiguro ninyo ang masarap, malutong na repolyo sa buong taglamig. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapaki-pakinabang, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo makaligtaan ang iba pang sikreto sa paghahalaman. Kayo, ano-ano ang inyong mga tips o diskarte sa pagtatanim ng huling ani ng repolyo? O baka naman may mga peste kayong naranasan na hindi ko nabanggit? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Pag-usapan natin.